Parado na yung ilong puta ka. Ayaw na. Picture na. Kaya nga talagang yun ang... Yung eyeliner ni Tita nandyan pa. Ano po yung brand ng eyeliner? Intact pa rin, Tita. Yung ginagawa. Magagamit. Malalaman natin. Waterproof siya. Oo, Tita. Okay, so because birthdays are always new beginnings, new endeavors, with new sets of goals, sending birthday messages and wishes is a tradition, especially in our country, where we give high value to family ties and relationships. Today, ladies and gentlemen, I present to you these wishers for our celebrant. These are the people close to the heart of our celebrant and whom she listens and confides to for inspiring words and advices. So starting off with Tito Ryan. Thank you. Salamat. Mga 5 kusena pa. Hello, Marcos. Happy 50th birthday to Ruth. Kailangan maganda ang pasto dahil nagbibidyo sila. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin, kay Armida, kay Andre, kay Rain, kay Riley, kay Rian. Mahirap isa-isahin dahil hanggang oras lang ba tayo rito? O hindi kakayanin sa dami na ibinigay mo sa amin. Especially sa akin kasi nagugulat yung mga pamilya ko. Nakahiwalay daw yung box ko. Sinabi ko naman sa mga kapatid ko na I'm not after the quantity. I'm always after the quality. Kaya lang, ganun pa man, alam din ng mga kapatid ko, hindi talaga ako nagsusuot ng hindi original. Kaya kahit nung wala pa akong pera, mayabang na talaga ako. Kaya lang, nagkapera na ako, lalo pag may mga. Alam na ng pamilya ko yan, pero hindi ko kinakahiya yan. Maraming salamat At may narinig ako doon sa sinabi ni Jasmine. Naunahan lang ako. Ang haba ng sasabihin ko. Ayan na. Talaga naman. Wala rin. Ay, hindi. Kasi naubata tayo O kahit wala nang malakas naman ang boses ko. Merong sinabi si Jasmine doon kanina na nakita ng lahat na kapag ibinili ka ni Tita Ruth, huwag mong tingnan yung presyo. Kung gusto mo, kunin mo na. Huwag kang titingin sa presyo. Sa mga anak ko, hindi pa masyado sabi hindi ko pa kaya. Sa mga pamilya ko lang. Sabi nga ni tatay, kapag nakapagbigay ka na ng katulad nung kay Tita Baby, syempre, in-example niya yung kapatid. Sa amin naman, syempre, alam namin ng lahat sila, Ate Ruby, sila. Pero birthday ni Ate Ruth, so concentrate lang tayo kay Tita Ruby. Syempre, siya yung my birthday. Lahat siguro naman, pero kami pamilya ko, yung sasabihin ko lang ngayon, nakita ni Andrea tapos ni Rain, na yun yung naging nila, pamantayan ngayon, na maging ganun sila pagdating ng araw. Makapagbigay sa lahat, sa pamilya, sa pamangkin. Papera talaga siya to. Papera din naman kayo, pero dito muna tayo Walang samahan ng loob. Walang iiyak sa bar. Kaya atiro tayo yan. Kay Ruth lang tayo. Walang iiyak sa bar. Sana maging ganun sa mga pamangkin ko, especially sa mga maging katulad ni Tita Ruth na sobrang generous. Hindi siya na nangihinayang. Gusto niya makita yung saya sa mukha ng pinagbibigyan. Kaya si Mami. Salamat So next po, let's have Mame. Dami ko lang na-soft. Wait, did you ulit dito? Bawal daw ulit. Okay. So, happy birthday. With your title talaga, Queen
in Roosevelt, she really is a queen. Outside, in her appearance, talagang queenly. And inside lalo na. Kasi our youngest, pero siya yung pinaka, makikita mo na nagiging inspirasyon talaga kahit sa amin ni Ruby. At talaga namin yun, na talaga kami na-amaze sa laki na sa naging buhay na niya ngayon. She really deserves everything na kung ano man meron siya. And we're happy, lalo na ako as her sister, na talagang nung una, magkakasama lang tayo sa bahay. Pero ngayon, nandiyan ko na sa pwesto. And, hindi ko na as the eldest, siyempre, masaya-masaya ako. Kasi yung mga kapatid ko, wala pa rin. Wala pa rin. Hello. As the eldest, masaya-masaya ako. Pangatlo, kalata na yun kay nanay. Lahat ng kapatid ko, marami na silang mga napuntahan. Pero kami, na nandito tatlo, still rooting to all of you. Especially for you, Ruth. Kasi you really inspire us. Sa family ko na lang, ayoko umiyak. Kitang-kita naman sa mga anak ko na talagang ina-admire ka nila. And wala sa halaga, wala sa kung ano man ang naibibigay niya. But yung inner na mahararamdaman mo pagkasama mo si Tita Ruth. So, to all of us, we're happy na you were able na spend ang iyong 50th birthday kasama kami. At talagang tuwang-tuwa kami. Kanina pa kami aligaga dito. Para talagang reyna ang magsa-celebrate. Imagine that. O talagang dahil you deserve all of this. So we're happy for you. Ang tatandaan mo na, mapabalik ka man sa Canada, still ang iyong pamilya nandito. Pero mas masaya kami dahil tama namin yung pagmamahal na binibigay naman sa iyo ni Russell, ni Carl, ni Mamba, ni Kobe, ni Kuzma, and Dar. Lahat sila. So kung mahihigit, talaga higit na higit pa nila. And with that, we're so thankful. So muli, just continue to reach for your dreams. Andito lang kami, praying for you. Happy birthday, Ruth. Next si Tita Ruby po. May pamulong pa talo. Kesa magsalita. Ginawa na lang ako ng sulat para kay Ruth. Kasi alam ko naman kapag salita pa ako, maiiyak-iyak lang ako. So ito para sa kanya. Kasi alam naman kung gaano ko siya kamahal. Tignan mo ako. Dearest Ruth, I know your birthday is not till February 1st, but we all decided to celebrate it a little bit early while you are here with us, while we are all together. Because you are that one person who we all look up to. We love you so much, and you deserve so much to be celebrated. As you reach your golden birthday, and she doesn't look 50 at all. You have accomplished so much in your life, and we're all happy and proud of you. You're the best mother to Darl and Carl, the best wife to Russell, the best daughter to our Nana and Tatay, the best sister to all of us, the best tita to all our pamangkins, the best friend to your friends, and really a blessings to all the people around you. Kaya kukuhanin ko ng opportunity na ito to say thank you sa lahat ng pagmamahal, pagtulong, at sa lahat ng bagay na iyong naibigay sa aming lahat. Simula kay tatay at nanay,
ating magkakapatid, at sa lahat ng mga pamangkin. It is not an exaggeration when I say you are one of the most generous people I know. Dalangin ko na sana magkaroon ka pa ng maraming kaarawan, mahabang buhay, malusog na pangangatawan, at lalong maunlad na buhay kasama si Dar, Carl, Russell. Happy 50th birthday sa iyo, Ruth. I love you so much. God bless you. Andre. Open it. Parado na ang lahat sa akin. Sana kanino ko itong binigay para maganda sa picture. Kahit na maganda ka pa rin, talagang titignan nila yan. I think alam niyo na by this time kung gaano ka-artistic si Ruth. Na talagang kahit ako na-amaze sa lahat ng mga work niya. Lagi kong sinasabi sa kanya, she needs to have a coffee table. Talagang kung makikita niyo lang ito, we will pass it around. Meron akong kopya sa US, may kopya si nanay at tatay, may kopya si Ruth. So, makikita niyo kung gaano kagaling ang iyong tita, ang iyong kapatid, ang inyong anak. At lahat ito ng paintings niya, and I will ask everyone to have a note at the back para maiuwi ito ng Tita Ruth niyo for her souvenir. Picture po. Picture. Pakita mo, Ruth. Ito, ayan. Ayun na, picture na lang. Hindi naman yung edit ko na lang. Wala ng ilong at mata. Thank you. Next po, Mama. Mama. Kailangan ng Thailand mo. Mama, Bye, Jessica, mamaya. Ruth, anak, maraming pang kaarawan ang hangat at dasal namin ni Tatay para sa iyo. Maraming salamat. Unang-una kay Lord, binigyan niya kami ng mga anak. Si Ate Sel mo, si Kuya Renner mo, si Ate Rubin mo, si Ryan. At sa iyo sa moment na ito, walang hanggang pasasalamat ang ibinabalik namin kay Lord dahil binigyan niya kami ng mga anak na katulad niyo. Ikaw, mabuting anak para sa amin. Mabuting asawa para kay Russell. Mabuting nanay para kay Darla at kay Carl. Mabuting kapatid para kay Raymer, Sel, Ruby, and Ryan. Mabuting tita sa lahat ng mga pamangkin mo. At ngayon meron ka na rin apo, si Janea. May manugang na rin ikaw, si Thea. Maraming salamat kay Lord. Hindi kami tumitigil ng pasasalamat kay Lord. Dahil meron kaming mga anak na katulad mo. Katulad mo. Hindi namin kailangan manghingi. Dahil sa prinsipyo ng tatay niyo, hindi talaga siya manghihingi hanggang daw siya mamatay. Binibigay niya naman sa amin kahit hindi kami nanghihingi. Gusto ko lang samantalahin ng pagkakataon na ito na sa
sabihin sa'yo. Nasabi ko na sa 4 ng kapatid, pero ito moment na to. Salamat anak sa pagmamahal, sa pag-aalala, sa pagmamalasakit. Lahat-lahat sa pagtulong. Maraming salamat. Lord, thank you po Lord. Maraming pang kaaralan ng hangad at dasal namin para sa iyo. At sana kung ano pa ang iyong mga pangarap pa, alam ko na in the middle of your life, marami ka nang na-achieve. Pero dalangin pa rin namin. Dalangin ko pa rin na makamit mo pa ang gusto mo pang makamit sa buhay. At yun ay sa tulong ni Lord at sa iyong pagsisikap, masipag ka. Happy birthday, anak. Magandang pagkakataon itong mga anak. Anak, maraming pang kaarawan ang hangad ko sa iyo. Maging masaya ka sa araw-arawang buhay. Dalangin ko anak na sa inyong 5 anak ko, maging masagana, maunlad, at yumaman kayo sa pagmamahal sa inyong kapwa. Higit sa lahat kay Lord. Bagamat wala rito yung aking anak na si Remer, nandito naman yung kanyang pamilya. Siguro itong pagkakataon na ito, kung maulit man matagal siguro mga anak. Kaya unang-una kay Lord ako nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob niya na ito, na makauwi ngayon ang aking anak na si Ruth at si Ruby, si Russell at si Norman, na isa lang ang kulang sa aking mga anak na pinag-ukulan namin ng mahabang panahon. Ang sa akin, may advice ko lang sa inyo mga anak, sa buhay ko, masayang-masaya ako anak ko. Alam niyo kung bakit? Sa nakikita kong pamumuhay ninyo na ibinibigay ng Diyos, hindi na kayo babalik. Hindi na kayo babalik sa buhay ko. Alam ko rin, mga anak na kaya binigyan ako ng Diyos ng mahabang buhay at dalangin ko mga anak. Kung hanggang saan man yung buhay na ibigay sa akin ng Diyos, lumampas pa roon ang buhay ninyo para makita nyo kung paano magmahal ang Diyos sa naghahanap sa Kanya at sa mga taong nagmamahal sa kanyang pamilya at sa kanyang kapwa. Kaya sa harapan ninyo mga anak, sana sa aking anak na si Janet, sa aking mga apo parating na Kuya Reder, sa akin pantay ang pagtingin ko sa inyo mga anak. Dahil pinuhunanan namin kayo ng nanay ninyo ng matagal na panahon. Sa aking buhay mga anak, alam ko magpapatuloy ito. Dahil ang binigay ng Diyos sa aking kaisipan noon, kinakailangan kung gusto mong mabago ang takbo ng buhay mo, pagtapusin mo yung mga anak mo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan ako ng mabuting asawa. Mahalin ninyo ang nanay niyo. Ako ang nagsasabi sa inyo, higitan niyo yung pagmamahal niyo sa nanay mo kaysa sa akin. Dahil siya yung binigay ng Diyos sa akin para makatuwang ko. Dahil ang pangarap ko mga anak, talagang makatapos kayo at binigay naman ng Diyos. Kasi ganun ang pangarap ko anak ko,
Dahil hindi nyo tatagalan anak ko. Ang hirap na dinanas ko. Ang kakulangan na edukasyon. Kaya nung ibigay ng Diyos sa akin kaisipan niya, hiniling ko sa Kanya na, Lord, paano ko mapag-aaral itong 5 kong anak? Tulungan mo akong makapag-apo. Kaya noong 1981 anak ko, ibinigay niya sa akin yun. Kaya sa 18 taon mga anak bago ako tumigil, tapos na kayong lahat. Ngayon, nakikita ko mga anak na hindi na mababago ang inyong buhay. Patuloy kayong uunlad, patuloy kayong yayaman, magiging masagana kayo sa pagmamahal at sa kayamanan ng mga anak. Ang pakiusap ko lang sa inyo, sa buhay kong ito, hindi na ako babalik sa pagkabata. Darating ang araw, pero nakita ko na yung pagmamahalan ninyong mga anak. Dahil kami walang magkakapatid, sana maparisan nyo nga si Tita Bebe ninyo. Mga anak, kami lang ng nanay nyo. Sa tulong ng Diyos mga anak, nakapagtapos kayo. Pero si Tita Bebe nyo, wala kami magkakapatid. Napakabait niya sa aming 7 mga anak. Ako sa sarili ko, katulad ng sinasabi ko sa inyo, alam ko mababait kayo. Tita Bebe nyo, hindi kami nangihingi. Pero kusang loob siyang nagbibigay sa amin. At sa buhay namin, hindi namin siya makakalimutan. Katulad din ninyo, sa aking mga apo, sana maging katulad din kayo nila tita mo, sila tita mo. Pagmamahalan lang, ibigay niyo sa isa't isa para patuloy kayong lingapin ng Diyos. Kaya sa sarili kong mga anak, dalangin ko na makapagtapos lahat kayo mga anak. At sa inyong mga anak kong, ilan na lamang hindi nakakapagtapos ng college sa mga anak niyo. Dahil kapag nakapagtapos na, alam kong si Rian na lang ang bunso. Kapag si Rian nakatuntong at natapos ang high school, naiwan na niya. Itong henerasyon na itong mga anak, ito yung dalangin ko sa Diyos. Huwag maparisa ang pamilya ko sa akin. Pero hindi ko minamaliit ang magulang ko. Pero ilagay niyo sana sa isip ninyo, pinasimulan kong makatapos kayo mga anak. Nakikiusap ako sa inyo kung gusto niyo makita ang magandang buhay ng inyong mga anak. Pananalig sa Diyos at magtapos ng kolehiyo ang lahat ng anak ninyo. Dahil sa ganyang pamaraan, Ryan, Armida, inalis nyo na. Inalis nyo na yung henerasyon ko. Sinasabi ko sa inyo to, mga anak, dahil kung hindi makakatapos ang mga anak ninyo, kapag yan ay namuhay at mahirap na buhay, hindi nila tatagalan anak ko. Mabait lang ang Diyos sa akin at sa inyong mga anak. Alam niyo ba mga anak, sasabihin ko sa inyo, sa panahon ng ako'y nagpapamilya sa 7 kong kapatid at magulang, may panahon mga anak, piniling ko na sa Diyos, Lord, kung ganito lang ang buhay ko, na wala akong makikitang kaginawahan sa buhay ko, gusto ko nang pumanaw. Pero ngayon mga anak, sa nakikita kong blessing ng Diyos sa atin, gusto ko pang mabuhay para makita ko kayo. Madama ko pa yung pagmamahal ninyo sa akin, madama nyo pa rin yung pagmamahal ko sa inyo. At sa aking pananalita, mga anak, hindi mayabang ang tatay ninyo. Ibinababa ko yung sarili ko sa inyo mga anak. Noon, ngayon, at sa darating na panahon, hanggat nabubuhay ako. Pero tandaan ninyo, mga anak, tandaan nyo, hindi mayabang ang tatay ninyo at hindi nagmamalaki sa inyo. Pero hindi kayo makakatikim sa akin, anak na. Ako yung humingi sa inyo, kahit na anong halaga. Alam niyo kung bakit? Sana mapakinggan niyo ako. Kapag ako'y humingi sa inyo, hindi ko mararamdaman yung pagmamahal ninyo. Pero kahit bigyan niyo lamang ako ng kahit na 5 piso at buhat sa puso ninyo, iyon ay mararamdaman ko. Dahil sa aking sarili mga anak, magbuhat ng mapangasawa ko ang nanay ninyo, sumilang kayo sa mundo na ito. Kailanman ay hindi ako nagtamot sa inyo.
ang lahat ng bagay ay binigay ko sa inyo. Hindi kayo nang hingi. Kaya kung ako'y manghihingi sa inyo, hindi ko mararamdamang mahal niyo ako. Pero sa ginagawa niyong mga anak, thank you kay Lord dahil napakababait ninyo. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos habang buhay mga anak. I love you. God bless you sa inyo anak. Maraming pagkarawan ang ingat ko sa inyo. Hello. So today's celebration tells me that the best demonstration of gratitude in response